Pangwakas na mensahe at paanyaya kapag nagtatagpo ang timing at paniniwala. Madalas tayong naghahanap ng mga senyales na malapit nang magbago ang buhay, naghihintay ng patunay bago natin tuluyang pahintulutan ang sarili na maniwala. Ngunit pinaalalahanan tayo ng sinaunang karunungan ng Feng Shui ng mas malalim na katotohanan, ang pagbabago ay hindi nagsisimula kapag dumating ang pera. Nagsisimula ito kapag tahimik na nagtagpo ang tamang oras, paniniwala, at kahandaan. Ang mga kwentong narinig mo ngayon ay hindi para magdulot ng paghahambing o maling pag-asa. Ang mga ito ay mga paalala. Paalala na iba-iba ang galaw ng yaman para sa bawat isa. Na ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi. At na ang paghahanda ay hindi kailanman nasasayang, kahit pa pakiramdam mo'y hindi ito napapansin. Kung lumitaw ang Chinese zodiac sign mo sa bidyong ito, ituring mo itong lakas ng loob, hindi pressure. At kung hindi man, tandaan mo ito, ang bawat makapangyarihang taon ay patuloy na nagbibigay gantimpala sa kamalayan, tapang, at pagkakaayon. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari pagkatapos mong tumigil sa pagdududa sa sarili mong landas. Habang umuusad ang 2026, bigyang pansin ang maliliit na senyales. Ang mga hindi inaasahang pag-uusap. Ang mga ideyang ayaw kang tantanan. Ang mga pagkakataong bahagyang nakakatakot, ngunit kakaibang tama ang pakiramdam. Kadalasan, ito ang mga pintong ginagamit ng kapalaran. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi sa comments ang iyong Chinese zodiac sign. At kung handa ka ng mas maunawaan kung paano hinuhubog ng timing ang kapalaran, siguraduhing mag-subscribe, dahil ang susunod na kwento ay maaaring eksaktong kailangan mong marinig. Ang kahulugan ng Fire Horse Year. Ang Fire Horse Year ay hindi isang banayad na siklo. Sa mga kwento at karunungan ng zodiac, ito ay kumakatawan sa isang makapangyarihang puwersa na gumigising sa momentum, ambisyon, at matatag na pagkilos. Ang apoy ay nagdadala ng tindi, alab ng damdamin, at malalim na pagbabago, habang ang kabayo ay sumisimbolo sa bilis, kalayaan, at hindi mapipigilang determinasyon. Kapag nagsanib ang dalawang enerhiyang ito, ang buhay ay hindi na gumagalaw ng mabagal, hinihingi nito ang agarang aksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang Fire Horse Year ay madalas ituring na isang punto ng pagbabalik-tanaw at pagbabago. Bigla ang nag-iba ang mga landas ng pananalapi. Lumilitaw ang mga oportunidad ng walang babala. Ang mahahabang panahon ng paghihintay ay napapalitan ng mga sandaling nangangailangan ng tapang at pagtitiwala. Ang mga tumututol sa pagbabago ay maaaring makaramdam ng matinding pressure, maging ng pagkapagod. Ngunit para sa mga nakaayon sa enerhiyang ito, ibang-iba ang karanasan, isang pakiramdam na sa wakas, ang buhay ay kumikilos na pabor sa kanila. Ang kasaganaan sa panahong ito ay hindi dumarating mula sa ginhawa o nakasanayang rutina. Ito ay nagmumula sa kahandaan. Ginagantimpalaan ng Fire Horse ang mga tahimik na nagtiis, natuto mula sa mga nakaraang pagsubok, at pinatatag ang sarili sa mga panahong walang nakakakita. Pinapalakas nito ang mga pagsisikap na ginawa pa noong wala pang nakikitang resulta. Sa sinaunang karunungan, inilalarawan ang taong ito bilang tulay sa pagitan ng intensyon at gantimpala. Ang mga itinanim sa tiyaga ay ngayon mabilis na tumutubo. Ang mga naantala ay biglang bumibilis. Ang pera, tagumpay, at pagkilala ay gumagalaw patungo sa mga handang humakbang kapag tumawag ang tamang sandali. Ito ang dahilan kung bakit ramdam na ramdam ang tindi ng Fire Horse Year, pinaiksi nito ang oras. Ginagawa nitong bigla ang tagumpay ang mga taon ng pagsisikap. At para sa ilang piling zodiac animals, ang enerhiyang ito ay likas, pamilyar, at nagbibigay lakas. Para sa kanila, ang kasaganaan ay hindi pilit. Ito ay parang nakatakda na. Bakit tanging ilang zodiac animals lamang ang tumatanggap ng kasaganaan? Sa bawat makapangyarihang siklo, ang kasaganaan ay hindi pantay na naipapamahagi. Itinuturo ng sinaunang karunungan ng zodiac na kapag tumitindi ang enerhiya, ito ay nagiging mapili. Ang Fire Horse Year ay hindi ginagantimpalaan ang lahat sa iisang bilis, hindi dahil may pinapanigan, kundi dahil sa pagkakaayon. Tulad ng apoy na nagpapalakas sa matibay at sumusunog sa marupok, pinapalakas ng taong ito ang likas na katangian ng bawat zodiac animal. May mga zodiac animals na likas na idinisenyo para sa pagkilos, tapang, at mabilis na pagpapasya. Mayroon din namang mas umaangkop sa mabagal at mapagnilay na mga siklo. Sa Fire Horse Year, ang pag-aalinlangan ay lumilikha ng hadlang, habang ang malinaw na direksyon ay lumilikha ng momentum. Ito ang dahilan kung bakit para sa ilang mga tanda, tila biglang bumibilis ang takbo ng buhay,
habang ang iba naman ay tila itinutulak palabas ng kanilang comfort zone. Ang kasaganaan sa kontekstong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa access sa mga oportunidad, koneksyon, pagkilala, at mga sandaling kayang magbago ng direksyon ng buhay. Ang mga zodiac animals na tumatanggap ng kasaganaan sa panahong ito ay may isang mahalagang katangian, handa silang umusad kahit hindi pa tiyak ang kahihinatnan. Marami sa mga hayop na ito ang dumaan sa mga panahong puno ng pagkaantala, pagdududa sa sarili, o tahimik na pakikibaka. Hindi binabaliwala ng fire horse ang kasaysayang iyon. Sa halip, ginigising nito iyon. Ang dating paghahanda ay nagiging kalamangan. Ang pakiramdam na paghihintay ay nagiging tamang tiyempo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kasaganaan sa taong ito ay madalas dumarating ng biglaan. Matagal nang nailatag ang pundasyon. Inaalis na lamang ng fire horse ang huling hadlang, ang takot. Para sa mga zodiac animals na nakaayon sa enerhiyang ito, nagsisimulang tumugon ang buhay ng mas mabilis, mas maayos, at may mas kaunting pagtutol. Ngayon, tuklasin natin ang 7 zodiac animals na papasok sa isang panahon ng kasaganaan, at ang natatanging paraan kung paano bubuksan ng tadhana ang landas para sa bawat isa sa kanila. Zodiac Animal #1, ang umaangat matapos ang mahabang katahimikan. Para sa zodiac animal na ito, ang kasaganaan ay hindi dumarating ng biglaan, ito ay dumarating matapos ang matagal na pagtitiis. Ang kanilang paglalakbay ay minarkahan ng tahimik na pagsusumikap, mga sandali ng pagdududa, at pakiramdam na laging nahuhuli ang pagkilala sa kanilang halaga. Habang ang iba ay mabilis na umaabante, natutunan ng tandang ito ang kahalagahan ng tiyaga sa mas mahirap na paraan. Maaga silang natutong magdala ng responsibilidad, kadalasang inuuna ang katatagan kaysa panganib, kahit nangangahulugan itong isantabi ang ginhawa o pansariling hangarin. Sa Fire Horse Year, nagsisimulang gumalaw ang matagal na panahong ito ng pagpipigil. Ginising ng enerhiya ng kabayo ang galaw sa mga bahagi ng buhay na dati tila nakapirmi. Ang mga oportunidad ay hindi dumarating bilang regalo, kundi bilang bunga ng mga taong ginugol sa pagkatuto, pag-aangkop, at tahimik na paghahanda. Ang nagpapalakas sa kasaganahang ito ay hindi ang laki nito, kundi ang tamang tiyempo. Dumarating ito sa sandaling tunay ng nauunawaan ng zodiac animal na ito ang sarili nilang halaga. Sa pananalapi, nagdadala ang panahong ito ng pakiramdam ng pagluwag. Ang pera ay mas tuloy-tuloy na dumadaloy, hindi dahil sa padalos-dalos na sugal, kundi dahil sa tiwalang naipon, mas mataas na tungkulin, o mga pangmatagalang pagsisikap na sa wakas ay nagbubunga. Sa emosyonal na aspeto, may kagaanan, isang malinaw na pag-unawa na ang mga pinagdaanang hirap ay hindi kailanman nasayang. Hindi hinahabol ng zodiac animal na ito ang kasaganaan sa Fire Horse Year. Ang kasaganaan ang mismong lumalapit sa kanila. Tinatanggal ng apoy ang pagdududa habang ibinabalik ng kabayo ang tiwala sa sarili. Unti-unti silang umaangat, hindi maingay, hindi dramatiko, kundi may tahimik na katiyakan na ang panahong ito ay sadyang para sa kanila. Para sa tandang ito, ang kasaganaan ay hindi pansamantalang swerte. Ito ang simula ng isang matatag at pangmatagalang yugto ng buhay. Zodiac Animal #2, ang hinaplos ng biglaang oportunidad. Ang zodiac animal na ito ay pumapasok sa Fire Horse Year na may dalang tahimik na kahandaan, kahit hindi pa nila ito lubos na namamalayan. Ang kanilang buhay ay hinubog ng kakayahang umangkop, natutong mag-adjust, mabuhay sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon, at manatiling alerto kapag tila walang kasiguruhan ang paligid. Noong nakaraan, madalas may mga oportunidad na lumilitaw, ngunit mabilis ding nawawala, nag-iwan ng pagkadismaya at mga tanong na walang kasagutan. Binabago ng Fire Horse Year ang ganitong pattern. Sa pagkakataong ito, ang oportunidad ay hindi basta dadaan, ito ay hihinto. At sa sandaling mangyari yon, hihingi ito ng agarang aksyon. Ang nagpapakaiba sa panahong ito ay ang tiyempo. Pinapabilis ng Fire Horse ang mga sandaling karaniwang inaabot ng maraming taon bago mangyari. Isang usapan, isang alok, o isang hindi inaasahang pagbubukas ang nagiging puntong nagbabago sa direksyon ng pananalapi at emosyon ng zodiac animal na ito. Ang kasaganaan para sa tandang ito ay dumarating ng biglaan, ngunit hindi ito aksidente. Hinasa ng mga karanasan sa nakaraan ang kanilang kakayahang makita agad ang halaga. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, sila ay likas na nakakaramdam kung kailan dapat kumilos. Ang pagiging desidido na ito ang nagtutulak sa kanila patungo sa mga bagong daloy ng kita, mas malalaking tungkulin, o matatapang na hakbang na maaaring mukhang delikado, ngunit tama.
Sa emosyonal na antas, ibinabalik ng kasaganahang ito ang tiwala sa sarili. Dumarating ang isang malinaw na pagkaunawa, kaya ko palang gawin ang higit pa kaysa sa akala ko. Unti-unting napapalitan ng seguridad ang kawalan ng katiyakan, at ng momentum ang pagdududa. Para sa zodiac animal na ito, ang Fire Horse Year ay naghahatid ng kasaganaan na parang isang sindi, mabilis, maliwanag, at kayang baguhin ang takbo ng buhay. Kapag nagliyab na, ang momentum na ito ay patuloy na lalakas, itinutulak sila pasulong sa isang hinaharap na sa wakas ay umaayon sa tunay nilang potensyal. Zodiac Animal #3, ang ginantimpalaan dahil sa hindi matitinag na pagtitiyaga. Ang zodiac animal na ito ay bihasa sa pagtitiyaga sa paraang kakaunti lamang ang kayang maabot. Ang kanilang paglalakbay ay hinubog ng paghihintay sa linaw, sa katatagan, at madalas, sa sandaling salubungin sila ng buhay ng patas. Habang ang iba ay humahabol sa agarang resulta, pinili ng tandang ito ang tibay at pagpapatuloy, inuuna ang konsistensya kaysa kabuluhan kahit tila walang nakikitang progreso. Kinikilala ng Fire Horse Year ang tahimik na lakas na ito. Hindi tulad ng biglaan o dramatikong pagbabago, ang kasaganaan para sa zodiac animal na ito ay dumarating ng may malalim na emosyonal na kahulugan. Ito ay pakiramdam na pinaghirapan, hindi hiniram. Tinatanggal ng elementong apoy ang pagkakatigil, habang dinadala ng kabayo ang galaw sa mga sitwasyong dati tila walang katapusang pagkaantala. Ang dating nangangailangan ng matinding pagsisikap ay nagsisimula ng dumaloy ng mas natural. Sa aspeto ng pananalapi, nagdadala ang panahong ito ng matagal ng hinihintay na balanse. Ang kita ay nagiging mas matatag, ang mga utang ay unti-unting gumagaan, o ang mga pamumuhunan ay nagsisimula ng magpakita ng resulta. Higit sa lahat, may pagbabago sa tiwala sa sarili. Napagtatanto ng zodiac animal na ito na ang pagtitiyaga ay hindi kailanman kahinaan, ito ay paghahanda. Sa emosyonal na antas, ang kasaganaan ay dumarating bilang kapayapaan. May ginhawa sa pag-alam na ang pagtitiis ay may kabuluhan. Pinapalitan ng Fire Horse Year ang pagdududa sa sarili ng tahimik na kumpiyansa at ibinabalik ang pananampalataya sa tamang tiyempo. Hindi minamadali ng zodiac animal na ito ang kasaganaan. Pinapasok nila ito ng may matibay na paa at malinaw na kamalayan. Ang gantimpala nila ay hindi lamang pinansyal, ito ang katiyakang hindi sila kailanman naiwan. Ang tadhana ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang tumugon. Zodiac Animal #4, ang pumipili ng tapang kaysa ginhawa. Ang zodiac animal na ito ay matagal nang nakatayo sa hangganan sa pagitan ng seguridad at panganib. Sa malaking bahagi ng kanilang buhay, ramdam nila ang hatak patungo sa mas malaki at mas makabuluhang landas, ngunit ang responsibilidad, takot, o katapatan sa iba ang nagpanatili sa kanila sa pamilyar na lugar. Kadalasan, alam nila kung ano ang kailangang baguhin, ngunit ang tiempo o kakulangan ng tiwala sa sarili ang pumipigil sa kanila. Tinatanggal ng Fire Horse Year ang pag-aalinlangang ito. Sinisindihan ng apoy ang tapang at hinihingi ng kabayo ang pagkilos. May mga sitwasyong lilitaw na magtutulak sa zodiac animal na ito na pumili, manatili sa ginhawa o humakbang patungo sa paglago. At sa pagkakataong ito, iba na ang kanilang desisyon. Ang isang matapang na hakbang na matagal nang ipinagpaliban ay nagiging hindi na maiiwasan, at nakakagulat, ito pala ang tuwirang daan patungo sa kasaganaan. Sa usaping pinansyal, binubuksan ng tapang na ito ang mga bagong pinto. Maaaring magmula ito sa pagbabago ng karera, isang independenteng gawain, o sa pag-angkin ng kontrol sa mga yaman na dati pinamamahalaan ng iba. Ang dating mukhang mapanganib ay nagiging kapaki-pakinabang, hindi dahil madali ang landas, kundi dahil ito ay nakaayon. Sa emosyonal na aspeto, nagdadala ang panahong ito ng lakas ng loob at kapangyarihan sa sarili. Unti-unting nawawala ang kapit ng takot, napapalitan ng paniniwala sa sariling kakayahan. Itinuturo ng Fire Horse Year sa zodiac animal na ito na ang ginhawa ay hindi kailanman proteksyon, ito ay limitasyon. Sa siklong ito, sumusunod ang kasaganaan sa katapangan. Sa sandaling humakbang sila pasulong, tumutugon ang buhay. Mas malayang dumadaloy ang pera, dumarami ang mga oportunidad, at mabilis na nabubuo ang momentum. Para sa zodiac animal na ito, ang kasaganaan ay hindi basta ibinibigay, ito ay binubuksan. At kapag nabuksan na, wala nang balikan. Ang panahong ito ang simula ng isang mas kumpiyansa at sariling pinamumuno ang yugto ng buhay. Zodiac Animal #5, ang tahimik na bumubuo ng kayamanan. Ang zodiac animal na ito ay hindi kailanman na humaling sa maingay na tagumpay.
Habang ang iba ay naghahanap ng pagkilala, sila ay nakatuon sa estruktura, maingat na pagpaplano, at pangmatagalang seguridad. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay palaging praktikal, at minsan ay napagkakamalang mabagal o sobra sa pag-ingat. Ngunit sa ilalim ng kalmadong panlabas na anyo, naroon ang disiplina, estratehiya, at likas na pakiramdam kung paano magtayo ng matibay at pangmatagalang yaman. Nagdadala ang Fire Horse Year ng isang tahimik, ngunit makapangyarihang pagbabago para sa tandang ito. Hindi tulad ng biglaang swerte, ang kanilang kasaganaan ay unti-unting lumalago, halos hindi napapansin ng iba. Pinapalakas ng apoy ang ambisyon, habang pinapabilis ng kabayo ang progreso sa likod ng eksena. Mas mabilis na nahihinog ang mga proyekto. Nagiging mas matatag ang mga pamumuhunan. Ang mga sistemang pinansyal na matagal na nilang binuo ay nagsisimulang umayon sa kanila. Ginagantimpalaan ng panahong ito ang konsistensya. Ang pera ay hindi dumarating sa pamamagitan ng tsamba, kundi sa pamamagitan ng mga sistema, mga promosyon na nakamit dahil sa pagiging maaasahan. Mga negosyong pinatatag ng maingat na pagpaplano o mga ipon na sa wakas ay umaabot sa makabuluhang antas. May kaginhawaan sa ganitong kasaganaan dahil ito ay ligtas, hindi marupok. Sa emosyonal na aspeto, nararanasan ng zodiac animal na ito ang pagpapatunay. Ang mga pamamaraang pinagkatiwalaan nila, kahit madalas questionin, ay napatunayang epektibo. Hindi sila itinutulak ng Fire Horse Year sa kaguluhan, sa halip pinatalas nito ang kanilang kontrol at kakayahang mamahala. Para sa tandang ito, ang kasaganaan ay tahimik ngunit may bigat. Hindi na kailangang ipagsigawan ang tagumpay. Ang kanilang katatagan ang mismong patunay. Ang panahong ito ang sandali kung kailan ang pagtitiyaga at maayos na estruktura ay nagiging isang pangmatagalang kasaganaan. Zodiac Animal #6 ang nagbabago upang tanggapin ang kasaganaan. Ang paglalakbay ng zodiac animal na ito patungo sa kasaganaan ay minarkahan ng pagbabago. Ang kanilang nakaraan ay hindi naging simple o tuwid ang daloy. Naranasan nila ang mga pagtatapos ng mga papel na ginampanan, mga relasyon, mga pagkakakilanlan, o mga pangarap na minsan ay inakala nilang permanente. May mga panahong ang mga pagbabagong ito ay parang pagkawala. Mayroon ding mga sandaling tila ipinilit ng mga pangyayaring wala silang kontrol. Binabago ng Fire Horse Year ang pananaw sa lahat ng ito. Nililinis ng apoy ang mga hindi na nagsisilbi, at itinutulak ng kabayo ang tuloy-tuloy na pag-usad. Ang dating inakala nilang pagkawasak ay unti-unting nagiging paghahanda. Inaanyayahan ng panahong ito ang zodiac animal na ito na pumasok sa isang bagong bersyon ng sarili, mas magaan, mas malinaw, at mas nakaayon sa tunay nilang landas. Dumarating lamang ang kasaganaan matapos ang pagpapakawala. Sa pananalapi, maaari itong magpakita bilang isang bagong direksyon sa halip na pagpapatuloy ng lumang landas. Isang sariwang pinagkukunan ng kita, isang muling hinubog na karera. O panibagong pakiramdam ng kontrol sa mga yaman ang lilitaw kapag binitiwan na nila ang mga lumang pattern. Sa emosyonal na aspeto, ang pagbabagong ito ay nagdadala ng kalayaan. Unti-unting nababawasan ang bigat ng nakaraan. Lumalakas ang kumpiyansa mula sa pagiging totoo sa sarili, hindi mula sa inaasahan ng iba. Ginagantimpalaan ng Fire Horse Year ang kanilang kahandaang magbago at umunlad. Para sa zodiac animal na ito, ang kasaganaan ay hindi gantimpala sa pagkapit, ito ay regalo ng pagpapalaya. Sa sandaling tanggapin nila ang pagbabago bilang kakampi sa halip na banta, mabilis na nabubuo ang momentum. Ang panahong ito ang nagiging patunay na ang mga pagtatapos ay hindi kailanman parusa, kundi mga pintuang patungo sa mas masagana at mas makapangyarihang hinaharap. Zodiac Animal #7 ang pinili ng tamang tiyempo ng tadhana. Ang zodiac animal na ito ay pumapasok sa Fire Horse Year na may dalang hindi agad nakikitang kalamangan, ang tamang tiyempo. Ang takbo ng kanilang buhay ay madalas nagmistulang palaging may kaunting pagkaantala, parang ang mahalagang sandali ay dumarating ng bahagyang huli o masyadong maaga upang lubos na maunawaan. Ngunit ang bawat paghinto at bawat paglihis ng landas ay tahimik palang nag-aayos sa kanila para sa isang tiyak na sandali ng tadhana. Pinapagana ng Fire Horse Year ang sandaling iyon. Ginisig ng apoy ang layunin at pinapabilis ng kabayo ang takbo ng kapalaran. Nagsisimulang magtugma ang mga pangyayari ng may eksaktong pagkakaayos, ang mga pagkikita ay nagaganap sa tamang oras, ang mga desisyon ay parang ginagabayan sa halip na ipinipilit, at ang mga oportunidad ay dumarating na may dalang katiyakan. Iba ang pakiramdam ng kasaganahang ito dahil may lalim at kahulugan, hindi lamang material na pakinabang.
Sa pananalapi, maaaring maging lubos na nagbabago ng buhay ang panahong ito. Ang pagbabago ay maaaring dumating sa anyo ng pagkilala, pamumuno, o isang pagkakataong ilalagay sila eksakto sa lugar kung saan sila nararapat. Ang dating tila hindi maaabot ay biglang nagiging natural at naayon. Sa emosyonal na aspeto, may malinaw na kaliwanagan. Nawawala ang pagdududa. Ang pakiramdam ng paghihintay na magsimula ang buhay ay tuluyan ng nagtatapos. Pinatutunayan ng Fire Horse Year na walang nasayang, lahat ay naging paghahanda. Para sa zodiac animal na ito, ang kasaganaan ay katuparan ng tadhana. Hindi minadali. Hindi aksidente. Perpektong nakaayon sa oras. Ang panahong ito ang marka ng paglipat mula sa paghihintay tungo sa pagdating, mula sa pag-asa tungo sa katiyakan. Ang buhay ay umuusad na may malinaw na layunin at ang kasaganaan ay natural na sumusunod. Paano maaaring makaayon ang mga manonood sa kasaganaan ng Fire Horse? Kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac animal, hindi ka isinasantabi ng Fire Horse Year sa usapin ng kasaganaan. Ang makapangyarihang siklong ito ay mas tumutugon hindi sa mga label, kundi sa kilos, pag-isip at kahandaan. Ginagantimpalaan ng enerhiya ng Fire Horse ang mga handang umusad ng may linaw sa halip na takot. Nagsisimula ang pagkakaayon sa kamalayan. Pansinin kung saan ka hinihikayat ng buhay na kumilos sa halip na maghintay. Hindi sinusuportahan ng Fire Horse ang pag-aalinlangang nagmumula sa pagdududa, ngunit iginagalang nito ang maingat na tapang. Ang maliliit ngunit desididong hakbang, kapag paulit-ulit na ginagawa, ay lumilikha ng momentum na umaakit ng mga oportunidad. Kasing halaga rin ang pagpapakawala. Ang mga lumang gawi, paniniwalang naglilimita, at mga layuning hindi na angkop ay nagpapabagal sa daloy ng kasaganaan. Nililinis ng apoy ang espasyo, at pinupuno ito ng kabayo ng dalaw. Bitawan ang mga hindi na sumasalamin sa kung sino ka na ngayon at kung sino ka pang nagiging. Mahalaga ang paghahanda. Hindi ito panahon ng padalos-dalos na aksyon, kundi ng kumpiyansang pagkilos na nakabatay sa karanasan. Ayusin ang iyong mga yaman. Patibayin ang iyong mga kasanayan. Sabihin ang sa mga landas na umaayon sa paglago, kahit pamukhang bago o hindi pamilyar. Higit sa lahat, magtiwala sa tiempo. Ang kasaganaan sa siklong ito ay madalas dumarating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, ngunit para lamang sa mga bukas itong tanggapin. Kapag kumikilos ka ng may malinaw na layunin at tapang, sinasalubong ka ng enerhiya ng Fire Horse sa kalagitnaan. Ang taong ito ay hindi tungkol sa pagpilit ng resulta, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa momentum. Kapag nagtagpo ang aksyon at pagkakaayon, ang kasaganaan ay likas na sumusunod. Pangwakas na mensahe, kapag ang kasaganaan ay sa wakas tumutugon. Ang Fire Horse Year ay hindi isang pangako, ito ay isang tugon. Tugon sa pagtitiyaga, tapang, tibay ng loob, at sa mga tahimik na desisyong ginawa matagal bago pa lumitaw ang mga resulta. Para sa ilan, ang kasaganaan ay dumarating ng maingay, binabago ang lahat sa isang iglap. Para naman sa iba, ito ay dahan-dahang pumapaloob sa buhay, nagdadala ng katatagan, kaliwanagan, at kapayapaan. Pareho silang makapangyarihan sa kani-kanilang paraan. Ang pinakamahalagang tandaan ay ito, gumagalaw ang kasaganaan kapag ikaw ay kumikilos. Hindi naghihintay ang enerhiya ng Fire Horse ng perpektong kondisyon. Iginagalang nito ang mga nagtitiwala sa sarili at handang humakbang kapag tumawag ang tamang sandali. Maging ang landas mo ay dumaan man sa biglaang oportunidad o sa tuloy-tuloy na paglago, ang panahong ito ay marka ng isang mahalagang pagliko ng kapalaran. Kung may bahagi ng kwentong ito ang tumimo sa iyo, maaaring hindi iyon nagkataon lamang. Minsan, ang mismong kamalayan ang unang senyales ng pagkakaayon. Bigyang pansin ang mga banayad na hudyat ng buhay kung saan ka nito itinutulak. Ang momentum ay nagsisimula ng mabuo. Manatiling bukas. Manatiling matapang. At tandaan, ang kasaganaan ay hindi isang bagay na hinahabol. Kapag nagtagpo ang tamang tiyempo, pagkilos, at intensyon, ang kasaganaan ang mismong hahanap ng daan patungo sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong damdamin, maglaan ng sandali upang magnilay, at hayaang magpatuloy ang paglalakbay.